Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 23, 2025, Thursday. Mas lalo pang lumakas habang nasa coastal waters si Bagyong Salome, kaya naman nakataas na ang mga tropical cyclone wind signal sa ilang probinsya sa may extreme northern Luzon. Alamin natin kung may pagbabago ba sa kilos nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga ay patuloy ang paggalaw ni Bagyong Salome habang ito ay nasa coastal waters ng Sabtang Batanes. May taglay itong maximum sustained winds na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso ng hangin na hanggang 90 kilometers per hour. Ang central pressure ng bagyo ay 1,000 hectopascals. Sa ngayon ay mabagal itong kumikilos patimog, timog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang lakas ng hanging dala ng bagyo ay umaabot hanggang 200 kilometers mula sa sentro, kaya't kahit hindi direktang daanan ng mata ng bagyo, posible pa rin ang masungit na panahon sa ilang lugar ng Northern Luzon. Nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng signal number 2, may banta ng gale force wind sa loob ng 24 hours. Inaasahang mararanasan ang lakas ng hangin na higit sa 62 hanggang 88 kilometers per hour. Sa cloud ng signal number 2 ang Batanes. Sa ganitong antas, posible ang minor hanggang moderate na pinsala sa mga mahihinang struktura, bubong, puno, linya ng kuryente at mga billboard. Pinapayuhan ng mga residente na maging alerto, tsaking ligtas ang kanilang mga tahanan at umiwas sa mga lugar na posibleng tamaan ng malalakas na hangin. Nakataas naman ang signal number 1 sa western portion ng Babuyan Island at northwestern portion ng Ilocos Norte. Sa ilalim ng signal number 1, may banta ng malakas na hangin na nasa pagitan ng 39 hanggang 61 kilometers per hour sa loob ng 36 hour. Posible rin ang mga pag-ulang dala ng outer rain bands ng bagyo na maaaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa lalo na sa mga bulubunduking lugar. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, ang Batanes ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters ng mga pag-ulan. Bukas naman, October 24, posibleng makaranas pa din ng 50 hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan ang probinsya ng Batanes. Mas malakas pa ang posibleng pag-ulan sa mga bulubunduking lugar, kaya pinapayuhan ng lahat na maghanda sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2, posibleng maranasan ng malalakas na hangin na maaaring magdulot ng pinsala sa mga mahihinang bahay, puno, linya ng kuryente. Sa mga nasa ilalim ng signal number 1 naman, bagaman mas mahina ang hangin, hindi ito dapat ipagsawalang bahala dahil maaari pa ring magdulot ng abala at pinsala lalo na kung tatagal ito. Paalala rin ng Pag-asa na maaaring maging mas malakas ang ihip ng hangin sa mga baybayin at upland areas dahil mas bukas ang mga lugar na ito sa bugso ng hangin kumpara sa mga nakatabing lugar. Ayon sa forecast track ng Pag-asa, kasalukuyang dumadaan si Salome malapit sa Batanes at inaasahang gagalaw ito patimog kanluran sa mga susunod na oras dahil sa epekto ng high pressure area sa mainland China. Posibleng dumaan o dumikit ito sa Babuyan Island ngayong umaga at sa Ilocos Norte pagsapit ng tanghali o hapon. Inaasahan na sa loob ng susunod na 12 hours ay hihina si Salome at bababa ang kategorya nito bilang isang tropical depression. Pagkatapos nito ay posibleng maging remnant low na lamang ito bukas. Gamit naman ang mga international model, makikita natin ang simulation ng pagkilos ni Bagyong Salome. Bahagyang dadaan lang ito sa may Ilocos Norte, din unti-unti na itong hihina habang binabaybay ang West Philippine Sea. At sa susunod na mga araw, posibleng may mabuo ulit na low pressure system dito sa may kanlurang bahagi ng bansa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, hindi ito nakikitang makakaapekto sa kalupaan ng bansa dahil posibleng manatili lamang ito sa may Vietnam area. Sa pagpasok ng November, sinasabi sa mga datos ang paglakas ng hanging amihan sa may norte na magdadala ng malamig na simoy ng hangin sa Northern Luzon maging sa Central Luzon, hudyat ng paparating na taglamig. Nakikita pa din dito ng mga modelo ang low pressure system sa may silangan na posibleng mabuo. Ito din yung ipinakita sa tropical cyclone forecast ng Pag-asa, so meron ding possibility na maging bagyo yan. Pero dahil nga ito ay long range forecast, then marami pang pwedeng magbago sa lakas at kilos at galaw ng mga low pressure system na ipinapakita dito sa weather model natin. Para naman sa lagay ng panahon, inaasahan ng stormy condition sa Batanes kung saan posibleng magkaroon ng flash floods at landslide dulot ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Posible ring makaranas ng minor hanggang moderate na pinsala dahil sa lakas ng hangin.
Sa Ilocos Norte at Babuyan Island ay inaasahan ng mga pag-ulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin na maaari ring magdulot ng pagbaha at landslide. Sa Apayao, Abra at mainland Cagayan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm na dala pa rin ng epekto ng bagyo. Sa Mindanao, Negros Island Region at Palawan ay maulap din ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora at Quezon ay inaasahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorm dulot naman ito ng easterlies. Samantala, sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorm na dulot ng localized thunderstorm. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan sa natitirang bahagi ng Northern Luzon ay inaasahang katamtaman hanggang malakas ang hangin mula silangan hanggang hilagang silangan kaya katamtaman hanggang maalon ng karagatan na posibleng umabot mula 1.2 hanggang 2.5 meters ang taas ng alon. Sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ay banayad hanggang katamtaman ng hangin mula hilagang silangan hanggang hilaga kaya bahagyang maalon hanggang katamtaman ng dagat na may taas na alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa Mindanao naman ay inaasahang banayad hanggang katamtaman din ang hangin mula Timog Kanluran hanggang Timog at bahagyang maalon hanggang katamtaman ang karagatan na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Pinapayuhan ng mga mangingisda at maliliit na bangka na maging maingat sa paglalayag lalo na sa hilagang bahagi ng bansa kung saan mas malakas ang ihip ng hangin at hampas ng alon. Muli natin balikan ang mahahalagang detalye. Si Tropical Storm Salome ay kasalukuyang nasa coastal waters ng Sabtang Batanes. May lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso ng hangin na hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ito patimog Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. May signal number 2 sa Batanes at signal number 1 sa western portion ng Babuyan Island at northwestern portion ng Ilocos Norte. Posibleng dumaan si Salome malapit sa Babuyan Island ngayong umaga at sa Ilocos Norte mamayang hapon. Inaasahan itong hihina at magiging tropical depression sa loob ng 12 oras at magiging remnant low pagsapit ng bukas. Huwag maging kampante kahit nasa mababang signal level dahil kahit walang direktang landfall sa inyong lugar, malawak ang epekto ng ulan at hangin ng bagyo. Manatiling alerto, maging handa at sundin ang mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Patuloy tayong magbabantay sa magiging galaw ng bagyong Salome sa mga susunod na oras. Maraming salamat sa inyong pagtutok at huwag kalimutang mag-ingat.